Kabanata 281. Si Harvey York ay bahagyang hindi nagsasalita. Anong uri ng pangunawa iyon? Maaari bang si Jerry Zabel ay may sakit sa pag-iisip? Ngunit bago niya masabi ang anumang bagay, si Kane Brook ay nagsimulang makaramdam ng bahagyang walang tiyaga. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang Amerikana ng casual at itinapon ito sa isang bodyguard sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya ng basta-basta, "Sino iyon? Wala akong pakialam kung sino ka. Lumayas ka na ngayon. Huwag sirain ang aking kasiyahan. Kung hindi, papatayin kita mamaya." Tulad ng sinasabi niya, sumulyap siya sa bodyguard sa likuran niya. Naunawaan ng bodyguard na iyon ang ibig niyang sabihin. Sa makatuwid, ang bodyguard ay kumuha ng isang stack ng mga asul na banknotes at itinapon ito sa lupa. Para sa isang mababang tao na ganyan, maraming karanasan si Kane. Kailangan lang niyang bantaan ang mga ito ng kaunti at binigyan sila ng pera. Pagkatapos, ang taong iyon, malalaman ng mabuti kung ano ang dapat o hindi dapat sabihin. Nang gabing iyon, pumunta siya doon upang tamasahin ang kanyang sarili. Wala siyang pake na harapin ang isang mababang tao na ganyan. Nang makita iyon, kinakabahan si Jerry sa loob. Kung kinuha ni Harvey ang pera at umalis, magdurusa siya ng isang kawaila hilakbot na pagkawala at lumabas na walang dala. Sa sandaling iyon, malakas siyang sumigaw, "Mr. Brook, huwag mo siyang bitawan." Si Shirley Ryan ay may lihim na crush sa taong ito. Hindi ka ba mas masaya kung hayaan mo siyang masaksihan kung paano mo sinisira ang puri ni Shirley? Sa una, malapit nang sumugod si Kane. Ngunit sa sandaling narinig niya iyon, lumiwanag ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi niya, kawili-wili, "Jerry, hindi ko inaasahan na makita na ikaw ay bahagyang may kakayahan." Pagkatapos nito, kumuha si Kane ng ilang mga stack ng mga banknotes at itinapon ang mga ito sa kanyang sarili. Siya noon, "Gaanong sinabi, narinig mo ba iyon? Ilingin sa babaeng iyon na humiga lang doon, at mapapanood mo ang eksena sa gilid." Naririnig iyon, napuno si Shirley. Nang pagkabigo, hindi niya inisip na nakakatakot ang dyablo na ito. Paano niya magagawa ang mga ganoong bagay? Sa sandaling iyon, sa wakas ay tumawa ng bahagya si Harvey at tumayo. Pagkatapos ay lumabas siya ng kotse. "Ginoo, Brook, parang hindi ka binigyan ni Liam ng magandang aralin sa oras na iyon." Ang pakikinig sa pamilyar na tinig na iyon, si Kane, na nakangiti sa sandaling iyon, ay napangiwi ng biglaan. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng malaki. Nang makita niyang malinaw ang mukha ni Harvey, lumala ang ekspresyon ng mukha niya. Harvey York. Ito ay si Harvey York. Paano maabala ni Kane ang tungkol sa isang live-in son-in-law na tulad nito na ibinigay sa kanyang katayuan? Ngunit sa nangyari dati, pinigilan ni Liam si Kane para sa kapakanan ng mga Zimmers. Bukod, wala ng proteksyon ni Liam. Ang mga Brooks ay nagdusa ng marami kani-kanina lamang mula nang nakatagpo sila ng mga pagkakamali sa York Enterprise dati. Hindi napansin ng mga Brooks ang mga Zimmers. Ngunit ang Zimmers ay isang pamilya sa ilalim ng proteksyon ni Liam at ng York Enterprise. Sa makatuwid, ang mga Brooks ay walang pagpipilian kundi ang isipin ang mga ito at matakot sa kanila. Sa makatuwid, masasabi na ang isang pangalawang pamilya ng klase tulad ng Zimmers ay ngayon ay isang pag-aral na hindi kayang bayaran ng mga Brooks ngayon. Si Kane ay isang mapagpasyang tao. Sa sandaling iyon, hindi man niya pinansin ang ins at out ng pangyayaring iyon. Hindi nagtagal ay binago niya ang kanyang ekspresyon. Sa mukha ng malaki at sumabog sa isang ngiti. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ito ay si Mr. York. Dahil ito ay isang babae na iyong nagugustuhan, kung gayon tiyak na hindi ko magawa masira ang kasiyahan ng iba." Sinabi ni Kane ang mga bagay na iyon sa halip ay nag-atubili. Ngunit alam niya ang tungkol sa isang bagay ng maayos. Kahit na si Harvey ay isang live-in son-in-law lamang, at narinig pa niya na si Harvey ay walang silbing tao lamang. Sa Zimmers, naisip niya na mas mahusay na maging ligtas kaysa sa paumanhin sa isang insidente na ganyan. Sa kasalukuyan, ang Brooks ay hindi kayang magdusa pa.
Naririnig iyon, nanginginig si Shirley. Napuno siya ng kawalan ng paniniwala at pagkabigla. Hindi niya inaasahan na makita na si Harvey ay matakot ang isang demonyo tulad ni Kane. Sa tagiliran, si Jerry ay natulala. Sa una, naisip niya na tiyak na nasiraan si Harvey matapos na dumating si Kane. Ngunit ang nangyayari ngayon, paano natakot si Kane sa live-in na manugang na iyon? Para sa anong dahilan? Paano posible iyon? Wala rin akong pakialam dito. Ngunit kung paano malutas ang pangyayaring ito sa iyong kamay. Nakangiti ng mahina si Harvey at itinuro si Jerry. Tiyak, bibigyan kita ng paliwanag para dito, Mr. York. Si Kane na napuno ng malaking inis, sinipa niya ang ulo ni Jerry ng walang pag-aalangan. Jerry, aso ka lang na pinapanatili ko. Paano ka lalabas doon at lumikha ng mga problema araw-araw? Paano ka magiging matapang na masaktan si Mr. York? Alam mo ba kung sino siya? Siya, isa lang siyang live-in son-in-law ng Zimmers. Hinawakan ni Jerry ang kanyang ulo at sinabi sa matinding sakit. Shut up! Malamig na sinabi ni Kane. Talunin niyo siya ngayon. Kung hindi mo siya matalo ng maayos ngayon, hindi ito matapos. At sirain din ang nakamamanghang kotse na ito. Ang dalawang bodyguard ay gumawa ng mga aksyon matapos nilang marinig iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi rin mapangasiwaan ni Jerry na sumigaw at mag-ayos ng sakit matapos na mabugbog ng malakas. Pagkatapos, ang kanyang MPV ay naging usok sa isang masa ng baluktot na metal ng direkta. Nang magawa iyon, marahang ngumiti si Kane kay Harvey. Pagkatapos ay sinabi niya ng magiliw, Ginoo, York, ang isyong ito ay nalutas ngayon. Sigurado ka ba na siyahan ka dito? Malinaw na sinabi ni Harvey, masyado kang marunong at matino, nalutas mo ang isyu sa tamang paraan. Sinabi ni Harvey, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay naging mapagbantay. Si Kane ay isang tao na di makatiis ng malupit na paghihirap at kumilos ng disente. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Brooks ay nakatiis pa rin na kahit na lihim na inaapi ng York Enterprise sa kanila sa mga nakaraang araw. Mukhang napatingin ako sa Brooks. Gayunpaman, ang Brooks ay isang pamilya lamang sa pangalawang klase. Hindi gaanong may pakialam si Harvey sa kanila. Matapos gawin iyon ni Kane, binigyan niya ng makabuluhang hitsura si Harvey. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, dahil nalutas ang isyo, aalis na ako ngayon. Ginoo, York, kailangan mo ba akong ihahatid ka? Malinaw na sinabi ni Harvey, hindi na kailangan. Fine, aalis na ako ngayon. Si Kane at ang Mercedes-Benz ay umalis, naramdaman lamang ni Shirley na ang kanyang mga binti ay nanginginig sa sandaling iyon. Napuno din siya ng pagtataka. Ito ba talaga ang aking destmate? Bakit siya kalmado kapag nahaharap niya ang pangyayaring iyon? Siya ba talaga ay kasing simple ng isang live-in son-in-law? Matapos ihatid ni Harvey si Shirley sa bahay, bumalik siya sa kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit hindi nagtagal nakita niya na ang kanyang mga damit ay itinapon sa sahig sa koridor. Natigilan si Harvey na nakatayo. Ano ang nangyayari dito? Kabanata 282. Nang makita na nakatulog na si Mandy Zimmer, hindi na nagtanong si Harvey York. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang mga gamit sa library room at tinago niya doon. Kinabukasan, nang magising siya ng madaling araw, naghanda siya upang maghanda ng agahan. Ngunit hindi nagtagal ay narinig niya si Mandy, na sinasabi ng malamig, mula ngayon, hindi mo na kailangang maghanda ng agahan para sa aming pamilya. Si Harvey ay lumitaw na walang magawa. Pagkatapos ay nagbuntong hininga siya, darling, mali ang iniisip mo tungkol sa insidente kagabi. Kaibigan ko lang si Ella Graves. Sumilip si Mandy sa kanya, at wala siyang balak na makipagtalo sa kanya. Nagpakita lang siya ng ekspresyon na malamig at malungkot. Sa una, naisip niya na ang relasyon sa pagitan niya at ni Harvey ay nagbago ng kaunti ngayon. Ito ay naiiba sa nakaraan. Naisip niya kahit na maaari silang kumilos tulad ng isang normal na mag-asawa sa isang araw. Bukod dito, naisip niya na talagang hindi niya naiintindihan ang tungkol sa insidente sa ospital.
Handa pa siyang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ngunit sa hindi inaasahan, isang solong tawag at isang litrato mula sa nakaraang gabi ay sumire sa kanyang buong pantasya. Noong nakaraan, sa halip ay nilabanan niya ang ideya ng pagkakaroon ng diborsyo. Ngunit ngayon, maaari lamang niyang tingnan si Harvey ng malamig. Nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Mandy, naisip lamang ni Harvey na ito ay tungkol pa rin sa insidente tungkol sa ospital. Hindi niya alam ang katotohanan na ang isyo ay naging bahagyang magulo ng dahil kay Zack. May iba pang mga bagay si Harvey upang makitungo. Sa makatuwid, hindi siya nagtagal ng labis doon. Maaga siyang pumunta sa Platinum Hotel. Sa silid ng CEO, matagal nang naghihintay doon si Tyson. Pumasok si Harvey sa silid. Nang makita iyon, mabilis na tumayo si Tyson at sumugod. Pagkatapos, ay yumuko siya ng bahagya at sinabi, "Ginoo York, nandito ka na." Paano ito nangyayari sa pangyayaring iyon? Sa nakaraang gabi pagkatapos niyang umuwi, binigyan ni Harvey si Tyson ng tawag sa kalagitnaan ng gabi. Sa katunayan, naging maingat si Harvey sa kung paano nakitungo si Kane sa mga bagay. Dahil lubos na nasaktan siya ng mga Brooks, naisip niya na hindi na kailangan pa ng mga Brooks. "Ginoo York, sinimulan kong siyasatin ito mula sa iba't ibang aspeto mula kagabi. Masasabi lamang natin na ang mga Brooks ay talagang may kakayahan. Ito ay isang pamilya ng pangalawang klase, ngunit maliban kay Liam, mayroon pa silang sariling pag-aayos." Mahina ang sinabi ni Tyson. "Anong uri ng pag-aayos?" tanong ni Harvey. "Mayroon pa silang ibang impluwensya sa ilang mga tao sa mga gang. Bagaman ang mga gangster na iyon ay hindi malakas at maimpluwensya, sikat din sila. Sa ilalim ng sitwasyong ito, kung patuloy nating inaapi ang mga Brooks, natatakot ako na ang mga iyon. Kahit na hindi gaanong mahalaga, ang gangster swill ay pwede sa'yo lumikha ng mga problema balang araw. Pagkatapos, masisira nito ang iyong mahahalagang gawain," sabi ni Tyson. "Kung gayon, paano mo balak malutas ito?" Nakikita ang ekspresyon ng mukha ni Tyson, alam ni Harvey na tiyak na mayroon siyang sariling mga iniisip. Ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita ng casual sa harap ni Harvey. Matapos mabigyan ng pagsasaalang-alang, sinabi ni Tyson na seryoso, "Sa totoo lang, mayroong isang tao na dapat makatulong sa atin upang mapakalma ang mga ito, na inayos ng mga Brooks. Bilang karagdagan, masasabi pa natin na masisira natin ang mga Brooks ng mas mababa sa 3 araw kasama niya rito. Ang Brooks ay mawawala ang lahat ng kapangyarihan upang labanan ka." "Sino? Maaari ba itong si Dario Moore?" Nag-isip sandali si Harvey at sinabi. Maliwanag, si Tyson ay natigilan sa isang iglap. Ngunit pagkatapos nito, tumanggaw siya at sinabi, "Oo, tama iyon. Ito ay si Dario. Hindi siya kasing sikat na subordinate ni Liam. Ngunit ang kanyang lakas ay malawak na naaprubahan ng maraming mga gangster sa Neomhe. Bukod sa, ang hindi gaanong mahahalaga na mga subordinate na ngayon ay naiwan sa Brooks ay kahit papaano ay may kaugnayan sa kanya. Kung sumulong siya, aalisin natin ang huling posibleng taktika ng Brooks ng lihim at tahimik." Tulad ng sinasabi niya, lihim na binalaan ni Tyson ang kanyang sarili. Sa hinaharap, kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga walang kabuluhan na pag-iisip at pigilan ang kanyang sarili mula sa pagsubok na ipakita ang kanyang sarili sa harap ni Harvey. "Ang iyong ideya ay hindi masama. Ang pinakamahalagang bagay ay makakatulong ito sa amin upang mapanatili ang isang mababang profile. Gusto ko ito," magaan ang sinabi ni Harvey. "Ngunit may problema, kahit na magkasama na kami ni Liam ngayon. Nakipaglaban ako kay Dario dati. Siya ay hindi mapigilan at hindi tapat na lalaki. Bukod pa, siya ay lubos na makapangyarihan at may potensyal din. Paano mo masisiguro na ang isang taong tulad nito ay isusungit mo sa aking mga nais, magtatrabaho para sa akin? Ginoo York, hindi ako tumitigil na walang ginagawa sa panahon. Ilang araw na ito. Kagabi, natuklasan ko ng malinaw ang kanyang background at kondisyon. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, si Dario ay isang mapagmahal sa pamilya na tao.
Mayroon siyang isang nakababatang kapatid na babae, at ang kanyang mga binti ay paralisado dahil sa isang aksidente. Sa katunayan, hindi siya kukuha ng trabaho bilang isang boksingero dahil siya ay isang taong mapagmataas. Ngunit wala siyang magagawa, dahil kailangan niyang kumita ng pera. Kaya kung nais natin siyang magtrabaho para sa atin, kailangan nating magsimula sa kanyang nakababatang kapatid. Sabi ni Tyson. Nasimangot si Harvey at sinabi, kaya plano mong gumawa ng isang bagay sa isang paralisadong batang babae. Ganoon ba? Umiling-iling si Tyson at sinabing, Ginoong York, dahil nagtatrabaho ako para sa iyo, tiyak na kailangan kong gawin ito ng maayos. Ang nakababatang kapatid ni Dario ay ginagawa ang kanyang paggamot sa isang health center sa isang nayon. Paano nila magagawang pagalingin ang kanyang mga binti? Nagpasya akong ilipat siya sa Niamey Hospital sa ating lungsod. Kukunin natin ang pinakamahusay na mga doktor na tretuhin siya. Ito ay tiyak na isang magandang bagay. Iyon ay talagang isang magandang bagay. Bihirang makita mong ginagamit mo ang iyong talino sa oras na ito, si Harvey ay tumango. Si Tyson ay sa halip na pahiya. Kamakailan lamang, talagang nabigo siyang gumawa ng mga bagay ng mabuti. Ngayon nakakuha siya ng papuri kay Harvey para sa pangyayaring ito. Tila kailangan niyang gawin ito ng maayos na maayos. Sa isang health center sa isang maliit na bayan sa mga suburb ng Niamey. Tumayo si Dario sa pintuan ng tanggapan ng tagapamahala, mukhang mapurol at madilim. Sa araw na iyon, hinimok siya ng health center na bayaran muli ang bayad sa ospital. Ayon sa nurse, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay mapipilitang mapalabas mula sa health center kung hindi siya magbabayad ng mga bayarin sa araw na iyon. Sa sandaling iyon, pumunta doon si Dario upang magbigay ng paliwanag. Kabanata 283. Sa tanggapan ng tagapamahala nakatayo doon si Dario Moore, mayroong isang desk sa pagtatrabaho. Ang pangulo ng health center ay tumingin kay Dario mula sa likuran ng working desk. Bagaman natatakot siya sa loob-loob niya, magagawa lamang niya iyon kahit gaano siya natakot sa sandaling iyon, nang naisip niya ang mga pakinabang na makuha niya. Pagkatapos ng lahat, kung nasaktan niya si Dario, maaari pa rin siyang mabuhay. Ngunit kung siya ay doble na nakikipag-ugnay matapos niyang mangako na magtrabaho para sa kay Tyson Woods, maaaring siya ay magdusa ng labis sa pagtatapos. Alam mo higit pa sa amin ang tungkol sa kalagayan ng iyong nakababatang kapatid. Ayon sa estado ng mga bagay sa health center ngayon, talagang wala kaming paraan upang makatulong na magsagawa ng operasyon sa kanya, wala kaming kakayahan na pagalingin siya. Bukod dito, sinakop mo ang nag-iisang ward dito sa mahabang panahon, at palagi kang nabibigo na magbayad ng mga bayarin sa health center, maging diretsyo ako sa'yo. Ngayon, maraming mga pasyente at kanilang pamilya ang kailangan din gumamit ng ward na iyon. Mas mahusay kung umalis at ilalabas muna ang kapatid mo dito. Tulad ng para sa natitirang mga bayarin sa ospital, kalimutan na lamang ang tungkol dito. Masigasig at taimtim na sinabi ng Pangulo. Kahit na ang nakababatang kapatid ni Dario ay nanatili sa isang health center, ang ospital at mga bayarin sa medikal ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Bawat buwan, sa lahat ng mga taon na iyon, ginugol ni Dario ang lahat ng pera na nakuha niya doon. Ngunit ito ay tulad ng sinabi ng Pangulo, wala itong gaanong mabisang resulta. Ito ay dahil ang health center ay walang magandang plano sa paggamot, at hindi sila naglakas loob na magsagawa ng operasyon sa kanyang kapatid na babae. Ito ay tulad ng isang malaking operasyon. Ang Niamey Hospital ay maaaring ang tanging ospital sa buong Niamey na may tiwala na gawin iyon. Gayunpaman, hindi kayang bayaran ni Dario ang maraming pera. Pagdating namin sa health center noong una, ikaw, sinabi mo sa iyong sarili na susubukan mo ang iyong makakaya upang pagalingin ang sakit ng aking kapatid. Nakalimutan mo na ba iyon? Sa sandaling iyon, hinampas ni Dario ang working desk, at bahagyang nabasag ang desk. Halos natakot ang Pangulo sa kanyang pantalon. Gayunpaman, hinaplos pa rin niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, Sir, mangyaring uminahon muna sa
Iyong sarili. Ang dahilan na ginawa ko ito ay para sa iyong sariling kabutihan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sakit ay maayos na ngayon, at hindi ito lalala. Umuwi ka lang at makatipid ka pa ng pera. Pagkatapos, maaari mong dalhin siya sa Nianghi Hospital para sa paggamot. Baka mapagaling siya doon. Sino ang makapagpapagaling sa aking kapatid? Sabihin mo sa akin. Ang mga mata ni Dario ay medyo lumiwanag. Hanggat gumaling ang mga paa ng kanyang kapatid, maaari siyang magsakripisyo ng anuman. Ito ang vice-presidente ng Nianghi Hospital, si Dr. Ella Graves. Kaya niyang pagalingin ang iyong kapatid. Ngunit ang mga bayad sa medikal para sa operasyon ay maaaring nagkakahalaga ng hindi bababa sa $150,000. Mas mahusay mong pumunta at mag-isip ng ilang mga solusyon. Nagbuntong hininga ang Pangulo. Mahigit sa $150,000. Nakilig si Dario. Talagang hindi niya kayang bayaran iyon. Tama iyan. Ang mga gastos sa post-operasyon ay maaaring hindi rin mura. Sa palagay ko maaaring kang gumastos ng hindi bababa sa $800,000. Sinabi ng Pangulo, kung pupunta ka sa Nianghi Hospital, huwag kumilos ng madali. Ang mga doktor doon ay may mataas na pagpapahalaga sa sarili. Kung mayroon ka pa ring ganitong uri ng pag-uugali, ang iyong kapatid ay tiyak na hindi gagaling sa pagkaparalisado kung si Dr. Graves ay nag-aatubili na gawin ito. Hinayla ni Dario ang isang masamang ekspresyon sa mukha. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tumanggaw siya ng bahagya sa isang madilim na ekspresyon sa mukha. Ang Pangulo na iyon ay hindi nagsasalita ng walang katuturan. Mas mainam para sa kanya na kumita ng sapat na pera upang pagalingin ang mga binti ng kanyang kapatid sa halip na manatili sa health center, pag-aaksaya lang ng pera ngunit walang mabisang resulta. Matapos umalis si Dario sa tanggapan ng Pangulo, nanginginig ang Pangulo at tumayo. Bigla, nakita niya ang basag sa kanyang working desk. Maliwanag, nasira ito ni Dario ngayon. Ang kanyang lakas ay masyadong nakakatakot. Maaari niyang basagin ang desk gamit ang isang hampas lamang. Ito ay talagang nakakagulat. Tumakas na lamang ang Pangulo sa malapit na kamatayan. Pinatong niya ng bahagya ang kanyang dibdib at sinabi, sa kabutihang palad, pinalayo ko ang taong ito. Kung hindi, kung mayroon man nangyari sa kanyang kapatid na babae dito sa aking health center, tiyak na mabubugbog ako ng masama sa kanya. Mabilis na inayos ni Dario ang mga kinakailangang pamamaraan ng paglabas. Sumakay siya ng taxi ng diretso at dinala ang kanyang kapatid sa bahay nila. Nakatira sila sa gilid ng isang maliit na nayon sa mga suburb. Kahit na ang bahay ay medyo maliit, sa halip ay malinis ito. Ang kapatid ni Dario ay halos 13 taong gulang lamang. Gayunpaman, ang maliit na batang babae ay hindi nakaramdam ng pagkabagot o pagkadismaya dahil sa kanyang mga paa. Tuwang-tuwa siya mula nang makauwi na siya. Hinawakan ni Dario ang kanyang kapatid sa kanyang mga bisig at binuksan ang kahoy na pintuan sa looban. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay sumungkit ng bigla nang makita niya ang loob ng bahay. Pagkatapos nito, nabawi niya ang dati niyang lamig. Sa loob ng bahay, parehong si Harvey York at Tyson ay nakaupo sa upuan na bato. Tiningnan nila ang may-ari ng bahay at tumanggo ang kanilang mga ulo. Umiinom ng murang tsaa si Tyson at lumitaw na parang masarap ang tsaa. Para sa dalawang hindi inanyayahang panauhin na iyon, hindi nagulat si Dario. Sa katunayan, nakilala siya ni Tyson ilang araw na ang nakalilipas, na hiniling na pumunta siya at magtrabaho para sa kanya. Gayunpaman, direktang tinanggihan ni Dario si Tyson. Maaari niyang gamitin ang kanyang lakas, ngunit hindi siya makikisali sa mga away at pagtatalo ng mga gangster. Ito ay dahil maaaring pasanin niya ang kanyang pamilya kahit isang minuto. Iyon ay hindi lubos alam ng iba kung ano siya. Nabalitaan ko na ang iyong kapatid ay hiniling na umalis sa health center. Tama ba ako? Masaya nang umiti si Tyson at sinabi. Hindi bobo si Dario. Sa sandaling iyon, tumingin siya kay Tyson at malamig na sinabi, hiniling mo ba na gawin iyon? Kaya paano kung ako ang gumawa? Walang balak si Tyson na tanggihan iyon. Papatayin kita.
Lumitaw na nagalit si Dario. Agad siyang napuno ng isang malamig na pagpatay na hangarin. Kung gayon maaari mong tiyak na subukan ito. Lumitaw si Tyson na walang malasakit. Maraming taon na siyang nakikihalubilo sa mundo ng mga gangster. Tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Kabanata 284. Dario Moore, kung magtatrabaho ka para sa akin, makakahanap ako ng isang tao na kaya pagalingin ang mga paa ng iyong nakababatang kapatid. Hindi sinabi ni Harvey York na walang kaparirikan. Tumayo siya ng diretso at pinigilan si Tyson Woods. Tumingin si Dario kay Harvey na nag-aalangan. Sinabi niya pagkatapos, sa palagay mo ba ay maniniwala ako sa iyo mula nang sinabi mo ito? Kinuha ni Harvey ang isang name card na inihanda niya kanina at itinapon ito kay Dario. Pagkatapos ay sinabi niya ng basta-basta, ito si Doktor ang card ng pangalan ni Ella Graves. Tawagan mo siya, mag-aayos siya para sa operasyon at ang pinakamahusay na ward para sa iyong kapatid. Huwag mag-alala tungkol sa mga gastos sa medikal. Nasa akin lahat ito. Paano mo ito inayos? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Napuno ng kawalang paniwala si Dario. Ang doktor ay ang vice-presidente ng Niemhi Hospital, at siya ay isang tunay na kilalang tao. Ang isang taong tulad nito ay hindi kailanman magsasagawa ng operasyon sa isang tao kung ang operasyon ay hindi nagkakahalaga ng higit sa $150,000. Paano ang taong ito sa harap ko ay malulutas ang isang malaking issue? May kakayahan ba siya? Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagtatanong ni Dario tungkol sa kanyang pag-uwi ngayon. Ang mga kasanayang medikal ni Ella ay talagang katangi-tangi. Gayunpaman, siya ang vice-presidente ngayon, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na tretuhin siya. Kung hindi ka nagtitiwala sa akin, maaari kang pumunta sa ospital at gawin muna ang operasyon. Pagkatapos lamang, bumalik ka at para makilala ako. Ayaw ni Harvey na makipag-usap nang walang kaparirikan. Pagkatapos nito, lumingon siya at umalis. Ang pagharap sa isang taong mapagmataas na ganyan, hindi kailangang pilitin ng husto ang isa sa kanila. Ang kasiyahan sa kanila ng maayos ay higit pa sa sapat. Nakatitig si Dario kay Harvey mula sa likuran. Bago lumakad, si Harvey palabas ng bahay, sinabi niya, "Maghintay ka sandali." Pagkatapos nito, dinala niya ang kanyang kapatid sa kwarto ng bahay. Nagpakita siya muli pagkatapos ng isang maikling sandali. Tumingin siya kay Harvey. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinabi, "Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Ang Brooks ay mayroon pa ring ilang uri ng impluwensya. Kailangan kita para tulungan ako upang pamahalaan ang mga taong mayroon sila. Kung may sino mang hindi susunod, kailangan mong pumunta at hawakan ang mga ito para sa akin." Malinaw na sinabi ni Harvey, bukod, inaasahan ko ang pangyayaring ito ay hindi maikalat sa publiko, kasama na ang mga Brooks. Ayaw kong malaman nila na wala na ang kanilang mga tao. Gusto mo bang bigyan ako ng isang mataas na katayuan tulad ni Tyson? Si Dario ay sumimangot at sinabi, kung ito ay isang bagay na ganyan, nilabanan niya ito sa loob. Sa ngayon, si Tyson ay higit pa sa sapat. Hindi namin kailangan ng maraming mga pinuno sa mundo ng mga thugs sa Niemhi. Ikaw ay inisip ito ni Harvey, magiging isang consultant sa security. Hihilingin ko sa isang tao na bayaran ka ng sweldo sa oras. Bukod dito, inihanda ko pa ang isang bahay para sa iyo. Ito ay sa isang lugar malapit sa paaralan. Kapag gumaling ang mga paa ng iyong kapatid, maaari siyang pumasok sa paaralan doon. Napalunok ng kaunti si Dario. Maya-maya, sinabi niya, kailan tayo makakapunta sa ospital? Anumang oras pag gusto mo. Magaan na sinabi ni Harvey. Pinigyan ko ng mga tagubilin tungkol sa bagay na ito. Ang susunod, kailangan mo lang makitungo kay Tyson. Bukod dito, kung mayroon kang anumang mga kahilingan, maaari kang tumawag sa akin. Ngunit mas mabuti kung hindi ka tatawag sa gabi. Matapos nilang umalis sa bahay ni Dario, mahina ang sinabi ni Tyson, Mr. York, malinaw na malinaw ang saloobin ni Dario ngayon. Tutulong siya upang malutas ang isyo sa mga Brooks.
Ngunit inaasahan niya na hindi siya masasangkot sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga thugs. Natatakot ako na, mula ngayon, makikita natin kung paano ito napunta. Malutas lamang ang isyo sa kamay. Lumitaw na kalmado si Harvey. Hanggat lumakad ka sa mundong ito, maraming bagay na hindi mo makontrol. Hindi mo laging kailangan magawa ang gusto mo. Iniisip ni Dario na maaari niyang pigilan na makisali sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga thugs. Ngunit dahil siya ay naging isang boksingero sa lugar ni Liam, isa na rin siya sa kanila. Ipinadala ni Tyson si Harvey pabalik sa York Enterprise. Inubos ni Harvey ang isang buong araw upang makitungo sa kanyang negosyo. Nang siya ay sa wakas ay makakauwi na, lumipas ang 5 oras ng gabi. Iniisip pa rin niya ang galit ni Mandy Zimmer sa araw na iyon. Bumantong hininga si Harvey. Sumakay siya pagkatapos sa kanyang electric bike at nagtungo sa Zimmer Enterprise. Nais niyang hintayin na bumaba si Mandy sa trabaho, upang mabigyan siya ng paliwanag. Ngunit hindi niya nakita si Mandy. Nakita lang niya ang parehong si Zack Zimmer at Queen Zimmer na naglalakad palabas ng pasukan ng kumpanya. Nakita nila si Harvey mula sa malayo. Malamig na ngumiti si Zack at sinabing, "Harvey, nandito ka ba upang hanapin si Mandy? Hindi mo na kailangang gawin iyon. Umuwi na siya ng maaga." Umuwi na siya. Si Harvey ay sumimangot ng bahagya. Kamakailan lamang, palaging nagtatrabaho si Mandy para sa proyekto kasama ang sentro ng komersyal. Dapat mayroong isang bagay na mali mula nang umuwi siya sa isang maagang oras. Maaaring nalaman niya ang tungkol sa insidente kung saan kumain ako kasama si Ella. Ngunit si Harvey ay hindi nagkasala. Gusto lang niyang pasalamatan si Ella. Wala talaga nangyari sa pagitan nila. Sa pagtingin kay Harvey habang siya ay umalis, sinabi ni Queen sa pagkalito, "Zack, bakit hindi mo sinabi sa kanya na si Mandy ay nag-upa ng isang abogado upang maayos ang kasunduan sa diborsyo?" Malapit na siyang masipa sa Zimmers. Malamig na ngumiti si Zack at sinabing, "Bakit ko pa kailangan sasabihin iyon?" Iniisip ng live-in law na ito na nakakuha siya ng itaas na kamay mula nang nasa kapangyarihan si Mandy. Iniisip niya na may karapatan siyang kumilos sa harap namin. Hindi ko na siya sasabihan ngayon. Pag-uwi niya at makikita ang kasunduan sa diborsyo, tiyak na malalaman niya kung anong nakalulungkot na resulta ang naghihintay sa kanya. Pagkasabi nito, lumitaw si Zack na sabik. Pagkatapos ay sinabi niya, "Paano ito? Nais mo bang pumunta doon at tamasahin ang magandang palabas? Tiyak na maging isang mabuting gabi ngayon. Ito ay magiging kawili-wili. Ano ang kagiliw-giliw na makita?" Pagkatapos ng lahat, ang pagtatapos ng walang halaga na basura ay nakalaan. Malamig na tumawa si Queen. Gayunpaman, kung hihiwalayan siya ni Mandy, maaapektuhan nito ang ating mga katayuan sa Zimmers kung mahanap niya ang kanyang sarili sa isang pambihirang asawa. Sa una, malamig na nakangiti si Zack. Ngayon, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng biglaan. Tama iyan. Kung si Mandy ay may tulad na walang kabuluhan na asawa, parang may pasanin siya sa kanya. Ngunit kung talagang diborsyado siya at hahanapin ang kanyang sarili at makita ang malakas na taga-suporta, ano ang dapat kong gawin? Paano kung nakikipagkumpetensya siya para sa post ng chairman laban sa akin? Kabanata 285. Sa pag-iisip na iyon, ang ekspresyon ng mukha ni Zack Zimmer ay naging hindi kasiya siya. Hindi ko hahayaan na magkaroon ng paraan si Mandy Zimmer. Paano kung tunay na makipaghiwalay siya sa kanya? Pagkatapos ay magkakaroon siya ng pagkakataon na makipagkumpetensya para sa post ng chairman sa akin. Walang paraan. Dapat kong isipin ang isang solusyon. Si Zack ay sumimangot ng bahagya. Madali lang iyon. Sabihin mo lang kay Lolo na ito ay isang kritikal na oras para sa atin ngayon na ibinigay ang aming pakikipagtulungan sa York Enterprise. Hindi namin kayang magkaroon ng anumang uri ng mga isyu dito sa Zimmers. Pagkatapos ay maaari kang magtanong. Ipinagbawal ni Lolo ang pagkakaroon ng diborsyo. Gagawin iyon, hindi ba? Sinabi ni Queen Zimmer. Naramdaman niya na ang kanyang ideya ay napakaganda. Makatuwiran iyon.
Nagbuntong hininga si Zack. Gayunpaman, ang paraan ng pagtingin niya kay Queen ay medyo mapagbantay ngayon. Mukhang ang babaeng ito ay hindi dapat two-timer. Kailangan kong panatilihin ang aking bantay sa paligid niya. Sa hinaharap, hindi nakita ni Harvey York si Mandy nang makarating siya sa bahay. Gayunpaman, nakita niya si Lillian Yates na nakaupo sa sala na may solemn na ekspresyon sa mukha. Ngunit hindi niya mapigilan ang ngiti na mayroon siya sa sandaling iyon. Nang makita na pumasok si Harvey sa sala, itinapon ni Lillian ang kasunduan sa kanyang kamay sa sahig na marahas. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig, "Harvey, pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Mula ngayon, hindi ka na anak na lalaki ng Zimmers, balutin ang iyong mga gamit at ilabas ang impyerno." Sa sandaling iyon, halos sumabog si Lillian sa pagtawa. Siya ay nagnanais na sabihin na sa loob ng 3 buong taon. Sa wakas, maaari niyang sipain ang walang halaga na piraso ng basura sa kanyang bahay. Tuwang-tuwa siya. Ang susunod, kakailanganin lamang niyang maghanap ng isang pambihirang manugang. Pagkatapos, siya ay magiging AB upang manatili sa tahanan at tamasahin ang lahat ng kayamanan at kaluwalhatian. Kinuha ni Harvey ang kasunduan sa diborsyo mula sa sahig at kumuha ng ilang sulyap dito. Ngunit hindi niya ito pinirmahan. Sumimangot lang siya at nagtanong, "Nasaan si Mandy?" Hindi alam ni Lillian ang nangyari. Gayunpaman, nakita niya na ang kasunduan sa diborsyo sa desk ni Mandy nang pumasok siya sa silid ni Mandy ngayon. Para sa kanya, hindi mahalaga kung ano ang mayroong nangyari. Malapit nang masipa si Harvey sa labas ng bahay. Sa wakas, maaaring hiwalayan siya ng kanyang anak na babae. Iyon ay talagang isang kamanghamanghang bagay. Sa mabilis na pangyayari na iyon, imposible para sa kanya na maging tagapamagitan. Ngunit natanto niya ang dapat niyang gawin. Dapat niyang gawing mas masahol ang insidente at sipain si Harvey sa labas ng bahay sa unang posibleng sandali. Ano ang dapat mong tanungin kung nasaan si Mandy? Inihanda niya ang kasunduan sa diborsyo. Hindi mo ba naiintindihan ang ibig niyang sabihin? Ngumiti si Lillian at sinabi, "Ano ang isang kakila-kilabot na pagkakataon? Maaari kong gamitin ang pagkakataong ito upang sipain si Harvey sa labas ng bahay. Tiyak na magiging mas mahusay ito sa paraang iyon. Nanay, itigil mo muna ang pakikipag-usap," sabi ni Harvey. Ngayon, parang galit pa rin si Mandy sa insidente na may kaugnayan kay Ella Graves. Hindi niya maipaliwanag ng mabuti ang kanyang sarili. Kung hayaan niyang lumikha ng gulo si Lillian doon, lalala lamang ang insidente. "Harvey, ano ang ibig mong sabihin? Ngayon, ang aking anak na babae ay sa wakas ay nakita ng malinaw kung ano ang isang walang halaga na piraso ng basura ka. Nais niyang hiwalayan ka. Bakit ka sumisigaw sa akin? Isa ka lang live-in son-in-law. Hinihiling ko sa iyo na lumayas, at wala kang pagpipilian kundi gawin ito. Ano ang karapatan mong makipag-usap ng walang kaparirikan sa akin dito?" Naupo si Lillian sa sofa na condescendingly, at malamig siyang lumitaw. "Nanay, hindi mo ba hayaang malutas naming dalawa ang aming sariling problema?" Bumantong hininga si Harvey. Kahit na matagal na siyang nasanay sa pagkagalit ni Lillian, medyo walang magawa siya sa araw na iyon. "Malutas ito. Hindi ba ito nalutas ngayon? Hindi mo ba naiintindihan ang mga salita doon? Ito ay isang kasunduan sa diborsyo. Bulag ka ba?" Tinuro ni Lillian si Harvey at pinagalitan siya ng malakas. Sa mabilis na pangyayaring iyon, biglang bumaba si Mandy mula sa unang palapag. Mahinahon niyang tiningnan si Lillian at sinabi, "Nanay, malulutas ko ito sa akin."